Start na tayo so we can discuss a lot of things, no? Sa dami na naman na ituro namin dito sa barangay, para po sa tawagin ito, Palanan University. Palanan University. Kasi yung mga dinidiscuss natin dito, wala naman sa knowledge, no? Para kayo nagmamasteran. Okay? Eh, kung kaibigan natin na dapat nandito, eh dapat nandito na. Ay, pero congratulations sa inyo na napunang dumating because ang mga naunang dumarating daw sa seminar ay yung laging advance. Advance saan? Ay advance yung pag-iisip, yung understanding sa mga bagay-bagay. Lalo na may kinalaman sa ating buhay. No? Ang ating topic today ay malaki ang kinalaman sa ating buhay. Paging sa buhay ng ating pamilya, kaibigan, anak, bahay, no? At tinawag natin itong gender sensitivity and equality law. Ito ay isang batas na, no? Gender sensitivity. Ginawa itong batas dahil ang tingin nyo, ang ginawa ang batas ng gender sensitivity. Para kaya? Ba't ginawa siyang batas? Malaman natin, ano po? Pwede makisuyo pala, pwedeng attention, focus sa ating seminar. Wala po ng cellphone para tayo makatupot sa discussion. Pasumahan natin attention niyo para kumaten ka lang for the sake of kita kang kumaten. This is also one serious thing that we have to learn, we have to understand, and we have to apply in our lives. Okay? Gender sensitivity ay naging batas dahil marami nagpa-violate. Paano ba nababiolate ang gender sensitivity? Kapag nagiging judgmental ka, kapag ginajudge mo kagad ng isang tao, ayon sa nakikita mo, itsura niya, o ugali niya, pananalita, o pananamit. Yan. Kaya ginawa itong batas dahil maraming nag-violate. Hindi na nirespeto yung kanyang kapwa. Okay? Kung ano-ano na lang yung sinasabi, ayon sa kanyang nakikita, o naririnig doon sa tao. Kaya kailangan siya gawing batas para maintindihan natin mga Pilipino na lahat tayo daw pantay-pantay at may pagkakaparehas na karapatan. Okay? Intindihan po? So, ako sa Angelo Di Base, ako ay mediator sa Supreme Court. Ako ay active paralegal since 1990s. Ako po ay nagkakasal. Ako po ay Dean ng School of Marriage and Family Law sa Pearl of the Orient International Theological Seminary sa Dasma, Cavite. Okay? So, kayo po ba ay galing sa grupo ng mga social workers or housing officers? Sino po dito sa social workers? Sino social workers sa inyo? Wala? Sa housing? Asibahan kayo? Kayo po? Anong posisyon nyo? Kayo sa cleanliness? Kayo po ma'am? Okay. Bahay lang. Sa cleanliness din kayo ma'am? Okay. Tamang po sa pagdating. Kayo sir? Anong grupo kayo? Sa iba? Okay. Kayo ma'am? Nahila lang. Kayo ma'am, taga... Ikaw ma'am, sa policy? Saan po? Student. Okay. Dito kung lapit ka, mas mga napag-usap tayo na maayos. Pag nagsilbi ka sa bayan,
Okay. Ilang beses ko na rin napakilala yung aking background. So, nababasa niyo kahit sa malayo. Nababasa niyo. Kaya, siguro na atin na kayo sa mga nating seminar. Hindi ko na ulitin ang aking background ha. Sabi ko na rin, at ako'y sumulat ng libro, no? Isang aklat tungkol sa relasyon. Ang pakikipaghiwalay, talagang wala ng paraan, may proseso kung nadaanan, ayan po. Kung ano sinasabi ng batas tungkol sa hiwalayan, nandiyan din po. Ano sinasabi ng batas tungkol sa preservation, yung pagtitiis, hanggang sa wakas, ay nandiyan din po. Mga practical insights or ideas, paano mag-move on masaya at walang pinasasihan. Okay? At yan ay binigyan ng forward ng mga sikat na gathering or mga law professors na natutuwa sila sa kanilang mga nabasa. Tayo ay iimbitahan na rin sa mga eskwelahan para mag-speaker or Lady Fatima, Miriam Galayage, PUP, Taguig, Sebastian, Nicoletos, Arellano University, Ateneo Law School, ICU Laguna, ICU Philippines Laguna. At tayo ay lagi na sa media din, ano? Sa Good Morning Kapatid, kaming dalawang kasawa. Na-interview tayo lagi din sa RJ TV also. At sa Julius Editin, ABS-CBN also, DCMN, Stanford 2, ABS-7. Yan, kay Julius Editin. Mapapanood niyo sa December 6 ulit, Julius Editin. Lang provided yung Facebook page na sa 1PH. Kami po ay accredited marriage counselors ng DSWD. Kaming dalawa din. Nagtuturo dito kami sa LGU sa mga nag-apply ng marriage license. Bago sila mag-asawa, bibigyan natin tamang training na maintindihan nila yung pinapasok nilang obligasyon. At sa Philippine Army, tayo din ay naimbitahan magturo dahil meron din silang mental health problem na kailangan nila ng tulong ng mga kagaya natin. Kaya, Philippine Army, sa engineering, brigade nila. Now, nababasa niyo ba ito sa screen? Nababasa niyo? Anong sabi niya? Ayan, nagsisimula daw ang pagiging wais natin, nagsisimula ang wisdom sa atin kapag dinefine ang mga terminologies, yung mga terms, mas maintindihan natin. Pag narinig mo gender sensitivity, ano yun? Diba? Mapapaganon kaya. Sabi gender sensitivity. Hindi kailangan maging sensitive sa gender ng iba. Okay? Bakit sa ginawang batas? Because marami na insensitive. Pag sinabing insensitive, wala na pakialam. Kung ano nararamdaman mo, basta sabi siya ng tama, ang totoo daw. Ay, pero nakasakit naman siya ng tama. Ay, matama. Diba? O kung hindi matama siya, sabi niya, may karapatan na siya. Pero hindi ka. Ha? Kung kitama yung sinasabi, may karapatan na siyang sabihan ka. Ano sasakit? Diba? Hindi naman. Kailangan natin maging sensitive. Pati sa feelings ng iba. Okay po? Intindihan? Kapag naging sensitive tayo, hindi na tayo judgmental. Tama? Diba? Hindi na tayo maganda yung rule ayon sa ating naririnig, nababasa o nakikita. Okay? Sino pa mga judgmental kasi? Hindi pa nabubuhay ng judgmental.
Sinabi ng Bible, bawal mag-appeal. Ako sinabi, nakikiappeal. Uy, lagot ka. Masusunod ka sa impyerno. Diba ganun tayo magsalita? Ang Kristiyano ang unang nagpapakalat niya na pagiging insensitive. Dahil Kristiyano bansa tayo, marami na kagad sumunod. Ang kaya, kasi nakikita, pag wala sa luluto na, pag sa luluto na, hindi ako dala-dala. Ugali, judgmental. Diba? So, para hindi maging judgmental, kailangan gumawa ng batas ang gobyerno para tayo ay maging sensitive sa ating kapwa, sa kanilang nararamdaman. Okay? So, usapan pa natin. What is gender sensitivity? Mabasa mo kahit malayo. Mabasa mo. Gender sensitivity refers to the awareness and consideration of how different genders are affected by societal norms, expectations, and rules. Sinabi awareness, dapat alam natin. Aware tayo. And consideration of how different genders, consideration daw paano yung iba't ibang genders. Ilan ba genders natin? Ilan? Ha? Dalawa? Tatlo. Ano ba? Tatlo. So yun. So ilan lahat? Apat na. Apat na. So, isang male, isang female, ano ba? May transgender ba? Iba ba yung gay, iba ba yung lesbian? Hindi lima na. O, meron pa? So, 6 na, sabihin natin 6. May operada, may transgender, kaya na LGBTQ. Plus, may isa pang plus. So, tumami na yung gender natin, di ba? Okay. And genders are affected by societal norms, expectations, and rules. So, affected ang sino man dito sa anim na sinasabi natin. Affected sila kung saan sila society or lugar na doon. Okay? Kaya kung napunta sila dun sa lugar na doon, judgmental, talagang ma-affectual siya. Di ba? Pagpunta kami sa mga Christian gatherings, patid ka ng mga born again. Tapos, alam nila na, kilala ka nila, no, na meron kang problema. Diba? Feeling para sinusunod. Parang sinusunod ka sa loob. Okay? Para naman feeling na gano'n eh. Okay? Kasi nga, nasanay ang Christianity na maging judgmental. Okay po? Which is malinaw. Sabi na, batas. Okay? Say natin. It emphasizes yung magiging sensitive daw natin ay nagbibigay din saan? Respect for individual differences. Respeto sa ating individual na magkakaiba. Okay? Ano pa? Equal opportunities for men and women. Pantay na oportunidad sa babae at lalaki. Opportunities. And elimination of gender-based discrimination. Elimination of gender-based discrimination. Before ko tanungin sa inyo yan, bakit pa tayo nagkaroon ng ganito? Problema. Yung insensitivity ng Pilipino, ano ba? Alam niyo kung bakit? Ang lalaki, ano ba? O yung mga kultura natin? Pride, ano ba? Yung mga violence. Okay. Once upon a time, ang mundo natin ay pinaniniwalaan na ang mamumuno lang ay lalaki. Okay? Yan po ang nasa history natin. Nagsimula yan sa idea ng mga Greek
labanan nila ng ganoon. Bakit? Kasi ang resulta daw noon ay malakas din anak. Matipunong anak, magandang anak, matalinong anak. Doon po nagsimula yun. Kaya hanggang sa panahon ng Germany, ganun din yung ginagawa nila. Dinidigta nila sa tao kung sino ang pwede na makakasawa. Ang purpose, kasi gusto nila magkaroon ng citizens na puro matatalino, citizens na puro malakas, citizens na puro smart. Kaya kita niyo most of the scientists, German, because they want to be a strong country. Nakikilalanin sa buong mundo, kinirespeto, igagana. At yan ay nilatili hanggang sa ma-discover ang Amerika noong 1492. Okay? Ganun ang ating culture. Sa tagal ng kulturang yan, naging normal. Ang tingin lagi sa lalaki ay superior. Okay? Dahil yan sa paniniwala nila sa Greek mythology. Kaya nung nagising yung bansang Amerika, matapos sila sa bukid, sino sumabot sa Amerika? British. So nung lumaban na sila for independence, isa-isa na sila naging independent states. At doon nila inadapt ang konsepto ng demokrasya. Alam niyo, paano pa nagsimula lahat? Bakit pa tayo naging gender insensitive? Yan ang background. Okay? Kaya nung mag-establish na bansa sa Amerika, bilang demokrasyang bansa, in-enforce na nila yung mga karapatan na sinasabi ni Socrates. Kilala niyo Socrates? O Greek philosopher din yun. Siya yung nagbigay ng idea sa mundo ng tao ay may kanya-kanyang rights, karapatan. Kasi nga, hindi pinag-promote yung mga babae. Hindi pinag-desisyon yung babae. Kasi nalang gusto niya mga kasawa, nilitigtaan ng gobyerno. Pwede ko naman tayo sa pamilya, di ba? Kahit na hindi mo lang, higing asawa ko. Ganun sila. Kaya kung ito ng Amerika, establish ang democratic government, hindi na siya halos pinopromote. Pero bit-bit pa rin nila yun sa kanilang idea. Bit-bit pa rin nila. Ano yung equality na nilalabag nila matapos sila maging ganap na independent from British. Hinihiwalay pa rin nila yung mga black people sa mga white people. Diba? Nabasa niyo ba sa history na meron eskwelahan na para sa black people lang at meron eskwelahan na para sa white people lang? So hindi na ito tungkol sa pagiging male or female. Nagkaroon ng inequality, hindi pantay na pagtingin pagdating naman sa kulay, sa race. Kaya merong racist. Bakit ganun sila? Ganun pa rin nila kasi yung mentalidad na sila mga puti ay leader ng mundo. Pag hindi ka blue eyes, hindi ka matangkad, hindi ka malaking tao, hindi ka puti, ikaw ay slaves. Ayon sa Greek mythology. Doon nagsimula ang ating problema. Okay? Kaya nakarating sila dito sa Pilipinas, di ba? Yung Amerika, doon sa civil code, sila ang gumawa noon. Nasa Congress nila natin. Nilagay nila sa civil code na yung lalaki ang masusunod sa lahat ng bagay sa loob ng bahay, sa loob ng pamilya. Nilagay nila sa batas. Naging desisyon ng lalaki ang masusunod. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na patriarchal society. Patriarchal society na laging lalaki lang daw ang masusunod ayon sa civil code. Okay? Na nagsimula noong 1950, after ng gera, pinutulungan tayo ng Amerika na mabuo ang ating kodigo civil. So, lumit sa panahon, nagkaroon ng 1973 Constitution, sumunod ang 1987 Constitution, panahon na ni Ori. 1987,
book mula sa civil code yung family ko. Isang taon matapos ko po si Cory, nabuo ang family code of the Philippines. So, sabi sa family code, pantay na raw ang karapatan ng mag-asawa sa pagdidesisyon sa tahanan sa pamilya. Okay? Pinantay na. Kaya, simula 1987, hindi pa rin naging ganap sa isipan ng mga Pilipino na tayo ay patay-patay. Hindi pa rin eh. Di ba? Pagdating sa trabaho, pipiliin nila yung posisyon na kunin. Itong posisyon na ito, babae ito. O itong posisyon na ito, lalaki ito. Lalaki lang kunin natin. Di ba? May discrimination pa rin because ito ay nasa isipan nila at hindi nila sinusulat. Okay? Kaya naging HR din ako. So, pag may ini-screen ng mga aplikante, bubulong sa akin ng boss ko. O, lalaki lang kunin mo ha. Kasi makakala ko, kami lang. O, di ba? Hindi mo nalaman ng aplikante. Balik-balik ko ba't hindi mo tanggap? Eh, meron kasi policy na hindi nakasulat. Nasa utak lang na boss ng kumpanya na hindi siya mag-ahal ng babae. Okay? So, yan ay malinaw na inequality. Inequality. Hindi pantay. Tapos, madalas din daw sa mga trabaho, pinakamataas na laging sapon daw ay lalaki. O, magayon doon, tinan niyo o. Wala man, di ba? Di ba? Ibig sabihin, nasa isipan pa rin ng mga tao yung culture na laging superior ang lalaki. May family. Oo. Kaya interesado laging matulog sa mga ganun seminar, laging lalaki. Interesado matulog. Oo nga. Sa lahat ng seminar namin, laging pinakamaraming babae. Kunti lang yung lalaki. Okay, thank you for coming. Salamat. Anong grupo po kayo? Bausi kayo? Hindi ko lahat, sir. Admin. Sa admin po. Ako lang. Kaya talaga Sige dito. Dito kayo, ulat kayo. Teka. Bakit na lang ating mag-usapan? Teka. Dito kayo sa unahan dapat para mas makaming tingnan. Kaya dito sa Saan mo nakakilala ng puno? Pagkakuno dito. Ito tayo. Walang pakasko sa akin, hindi upo dito. Walang pakasko sa akin. Hindi upo dito. Teka. Pero sa Pasko matatanggap ha, hindi kayo na. Ako kayo hanapin. Kasi shopping pa. Okay. Ayun, meron pa. Come on, ma'am. So, bukod sa mga nabanggit ko na inequality or insensitivity sa gender, ano ba yung ibang alam ninyo na masasabi natin lumalabas sa ating gender sensitivity? Ano ba? Bukod sa nasabi ko. Pinapasahod ng mas malaki mga lalaki kaysa sa babae. Ano ba? Tapos, mga gender insensitivity. Tahanan, sa susunod, okay, ano ba?
Hindi pwede dikta. Hindi ba kita nila lalaki? Yung ang tao babae. Nilagay na kayo. Ano na desire tao to? Okay. Taas ang posisyon ng mga lalaki. Lagi pinuposisyon sa mga grupo daw. Lagi pinuposisyon sa mga grupo ng mga lalaki. Ginagawa leader ng mga organisasyon, grupo, pinamumuno, ano ba? Sir, may napansin ako. Oh. Palagi sabi ko kay Sir. Hindi sa akin naman yung mga kalalaki. Gusto niyo tayo sa kanila. Sige, Sir, sabihin mo. Kasi mula sa babae. Sabihin mo sa babae. Sabihin mo na, Sir. Halimbawa, diba siya minsan pagka halimbawa, dahil nasa barangay tayo, minsan lang may away, hindi mo ba yung lalaki, dahil lalaki ka, ang preconceived water ng judgment ay lalaki ang sumuntok niya, lalaki kasi lalaki, madalas ang lalaki, violente, Kaya pwede yung lalaki. oo, kaya yung magnanakaw lalaki, pero yung magnanakaw lalaki. O yung babaero, lalaki, may lalakero din na babae. Pwede rin maging babae ang akusado. Diba yung lalaki? Pwede babae din ang lalaki. Hindi lang lalaki. Okay? Ayun. Pwede rin babae ang nananakit. Nananakit. Okay? What else? Sa ano po, wordings, minsan policeman, na pwede naman gawing police officers para sa lahat. Or gawin bakit gusto mo? Ayun, police officer dapat makitawag kay babae o lalaki yung police. Terminology. O parang gawing general. O pwede rin isama na yung tamang magtawag para ambog na sa male or female police officer. Okay. Ladies first. Oo, ayaw nyo din yun. Ladies first. Ayaw nyo din. Gusto pa rin. So, hindi naman complain yun, ha? Hindi naman complain. Oo, imbes na ako na yan. Oo, imbes na siya manindigan, di ba? Ladies first.
Okay? So mag-aaral natin mga case talaga paano tayo magiging sensitive sa sitwasyon. Okay po? Yan. Yun, marami ang disiplina sa mga anak. Panghuli, isa na lang. Yung hindi nyo pa nasabi, wala ba dito sa screen? O sir, panghuli na din. Sa lalaki naman. Ano yung gusto mong tapusin na? Yung insensitivity na ginagawa ng mga Pilipino sa isa't isa, sa mga kapwa, pati kababayan, or sa school, or sa trabaho. Ano pa? Okay, balikan kita sir. Bakit tayo ng isang tungkulin na iahan sa isang tao? Yung babae usually kasi mga lalaki yung pinubuha kasi mas malakas na yung mga lalaki. Kasi yung karamihan kasi sa mga babae masyadong emotional. Kaya mga lalaki ang pinubuha nila. So, laging sa lalaki binibigay yung mga tungkulin na mabigat. Siguro, sinasabi nyo, mga tungkulin mabigat ay laging binibigay sa lalaki. Okay, so, Kasi sa panahon ngayon, yung empowering ng mga kababaihan ay nagagawa rin nila yung nagagawa ng lalaki. So, talagang equal na. pabor ka na doon. Pabor, okay. Ano tayo, kailangan tapusin na. Sobra na. Talagyan na. Okay. So, itong mga examples na to ay gagamitin natin mamaya sa ating exercises. Let's go to the next slide. Yeah. So, historical basis ng... Saan gusto mo dito? Para di kita natatakpan. Yan, para di kita natatakpan. Yan. Historical basis towards gender equality, galing ito sa Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Kasi nga, yung Amerika, yung Europa, ang nagpakilala ng yung tinatawag silang Western world, ang tawag sa kanila Western world. Sila yung nagpakilala sa atin sa mundo na laging lalaki ang masusunod. Hanggang sa maubos yung generation ng mga naninindigan dyan, nagbalik na ng bagong generation na realize nila na kailangan ipantay na yung babae sa lahat ng opportunities. Okay? Yeah. Kailangan maubos mo na yung mga matatanda na naninindigan dyan eh. Kaya lumabas na yung next generation, ito na. Pinakilala na yung bagong konsepto ng karapatan. Okay? So, sa United Nations General Assembly, adopted the CEDAW in 1979. The Philippines ratified the same in 1981. Ibig sabihin, 1979, nagpirmahan ng maraming bansa, tapos saka lang sumama ang Pilipinas para i-adopt yung mga napag-usapan doon sa CEDAW na yan. CEDAW is a human rights treaty. Di ba narinig niyo ang treaty sa school days? No? Yung mga Treaty of Paris, Treaty of England, yan. Ganun yung nangyari dyan. That lays down governmental obligations on matters related to any form of discrimination against women in terms of individual right and freedom. Napansin niyo, nakatutupan sa babae. O, because of that culture, culture na pinasa-pasa sa atin from generations to generations. Now, the convention aims at equality between men and women through the assurance of equal access to and equal opportunities in public life, education, health, employment. It that targets harmful cultural and traditional practices that shape gender roles. Countries that have ratified the convention are legally bound to implement its reports at least every 4 years. Obligasyon ng Pilipinas na mag-report tungkol sa mga nagawa natin na implementation tungkol sa gender equality. Okay? Nagkaroon na tayo ng obligasyon dahil pumirma tayo. Pati sa World Conference on Human Rights sa Vienna at sa 4th World Conference on Women, Beijing. Bakit nila ginagawa ito? Because ang daming lumalabag. Pati sa China, pati sa Europa, dahil kumalat yung male superiority naging acceptable sa mga susunod na generations dahil pinasapasa ng mga lolo-lola ng tatay at nanay. Okay? Kaya now, bago na ang generation, now na nasasabi na natin na
iba na kasi yung panahon ngayon, di ba ganun ang salita? Iba na yung panahon ngayon. Kaya natin nasasabi yun because hindi na sa kagaya ng dati pagkakaalam natin. Okay? Intindihan po? Legal mandates, nakasulot din yan sa ating 1987 Constitution. Okay? Section 14, Article 2 ng 1987 Constitution natin sabi, the state recognizes the role of women. Kinikilala ng Estado ang papel ng mga kababaihan in nation building. Okay? And shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. Section 24 naman, ang Article 2 din, recognizes the vital role of communication and information in nation building. Section 4, Article 3, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Sino ba nakatin doon sa ating lecture sa Bill of Rights? Okay, nakatin kayo sa Bill of Rights. Yeah. So yan ang pinagbabasihan lagi ng ating gobyerno sa paggawa ng mga batas. Okay? Ng ating konstitusyon. Yan po yung mater ng nanay na batas sa ating bansa. 1987 Constitution. Now, sa Magna Carta of Women, yung Republic Act 9710, ang nababasa mo ba? Pakibasa naman for us. The enactment of Republic Act number 9710, or the Magna Carta of Women, fulfills the commitment of the government to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, which the Philippines ratified in 1981. This act categorically defines discrimination against women. This is also a comprehensive law that upholds and protects human rights of women in all spheres. This law and the rights of women need to be disseminated to improve the status of women in the Philippine society, recognizing the power of media to inform and affect the state. Section 16, Chapter 4 of RA 9710 provides non-discriminatory and non-derogatory portrayal of women in media and film. The state shall formulate policies and programs for the advancement of women in collaboration with government and non-government media-related organizations. It shall likewise endeavor to raise the consciousness of the general public in recognizing the dignity of women and the role and contribution of women in the family, community, and the society through the strategic use of mass media. Magna Carta of Women, 9710, ng Republic Act natin yan, na ang intention din ay alisin ang lahat ng discrimination against women. At ang pinaka-effective daw, pinaka-effective na medium para matigil ang discrimination against women ay ang media. Information dissemination. Pero hindi mo natin lagi maririnig yan araw-araw, di ba? Araw-araw, puro patayan ang nire-report eh. Sa mga telenovela, ganun din. Gusto nang pagbawal ng all forms of discrimination. Bigla ko naisip, paano yung mga kasambahay doon sa mga kalabas? Babae-laki yun. Kaya kung akong direktor, kapalit ako ng lalaki yun. Lalaki na yung gagawin ko kasambahay. Pahig ba kayo? Pahig kayo. Di ba? Para talagang mabago na. Di ba? Sila yung magsuotin natin ng apron. Totoo ba si nanay? Di ba? Ano bago na? Hindi puro babae lang pagkasambahay ka lang sa akin. Babae lagi na sa isip. What if lalaki ko yun natin kasambahay? Masakit. Puro dito babae. Walang mag-apply. No? Walang mag-apply. That's the problem. Okay. Eto. Napansin ko sa SOC Sergeant, nakita ko lang ito, SOC Sergeant, yung kanilang mga steps para ma-eliminate yung discrimination against women. Alam niyo kung ano mga ginagawa nila? Nagsusurvey sila. Ano mga sinusurvey nila?
Total population sa Soxragen, 4.5 million. Tapos, 48.9% mga kababaihan. Almost close to 50% yung population ng kababaihan sa kanila. Equal opportunities, yung survey na ginawa nila tungkol sa equal opportunities na natatanggap ay 8% sa political life. Ito daw yung kanilang nakikita pinakamaraming babae ang nagdidesisyon. Ayan o, equal opportunities for leadership at all levels of decision making. So tinignan nila siguro ito sa mga kabahayan, sa mga organisasyon, sa mga opisina, etc. Nagkaroon daw ng equal opportunities sa mga pagdidesisyon sa mga kababaihan. What else? Public life, career, hindi ko mabasa dito, ito ka lang babasahin. Career positions in government offices, 53.5% yung mga lalaki, 46.5% sa mga kababaihan. So very close na daw. Maging sa promotion of shared responsibility within the household and the family, 7 in every 10 ay nakakapag-desisyon. Yung mga babae daw, nakakapag-desisyon na kung kailan niya gusto magkaanak. Hindi na yung sunod na masunod sa lalaki, kaya buntis ang ako. Oo, nakakadesisyon na rin yung babae. Meron ng right, ini-exercise na niya yung rights niya to decide kung kailan siya magbubuntis. Okay? Andun din yan sa reproductive health law natin, RH law na sinasabi. Oo, kung kailan ka pwede, kung healthy na yung katawan mo, binigyan na ng rights yung babae mag-decide. Hindi dahil kagustuhan ni Mister. Kasi Mister ko kasi kulit-kulit eh. Wala nang gano'n. Doon sa kanila. Wala din sa atin. Okay. So, makikita niyo yan sa Facebook nila. Kaya ang tingin nila ay malapit na raw sila. Umabot doon sa 100%. Sa ngayon, 50% pa lang ang kaya. Ito, light at the end of tunnel. 6 out of 10 college graduates ay babae sa Bicol region. 4 out of 10 married women mainly decide on her cash earnings. Yung mga married na babae, nagdidesisyon na sa pera nila kung paano nila gagastusin na hindi dinidikta ng husband kung saan niya gagastusin yung pera niya. Nakapag-decide na raw yung mga kababaihan nila. Diba? Maganda yun. Pero hindi ba sa inyo? Yung bang, ikaw, sa inyo pa rin, diba? Pero nakapag-decide kayo kung ano mabibili nyo? Ha? Ayaw, buti na lang si Madam. Walang pakialam si husband? Wala? Okay. Okay. So, ganun na sila dito, ha? 18.7% ng kababaihan daw sa kanila ay household heads. Pag sinabi household heads, hindi siya nasusunod sa bahay. 18.7% daw. 51.7% of voters who actually voted are women. O 51%, mas marami silang babae bumoboto. 30,898 women have driver licenses. O, marami kababaihan daw na nakakapag-drive. May driver's license. 58.8% of government personnel are females. 58.8%. Mas marami sila kaysa sa kalalakihan doon sa kanilang gobyerno. 1 in 4 women is poor. Isa lang sa bawat 4 na babae ay ang mahirap. Okay na yun? No? Kaysa naman 4 out of 4 mahirap lahat. Pwede na yun. 1 for every 4 women ay mahirap. 148 women were reported in especially difficult circumstances, which means mababa lang yung cases na kanilang difficult women nakaka-experience ng difficult circumstances.
4.8 of women aged 50 to 49 experience violence during pregnancy. During pregnancy, no? Doon pa sila naging victim ng violence. Pero mababa lang, 4.8% doon sa kanilang populasyon. 29% naman of women ever experienced physical violence since age 15. Naka-experience daw ng physical violence ay 29.0% simula nung maging 15 years old. And for every 100 inmates, 7 are females. Sa mga nakakulong daw nila, ito lang ang babae. So, ibig sabihin, mas maraming lalaki ang alam ng batas, no? Kaysa sa babae. So, malapit na raw sila at the end of the tunnel na maging equal na lahat ang opportunities ng male and female. Okay? Ito, kilala ito? Socrates. Yung idea niya talaga against sa gobyerno ay talagang kapantay ng Biblia, yung kanyang paniniwala. Kasi wala namang Bible ng Greek philosophers before, yung Greek government. Hindi sila naniniwala sa Bible. Kaya ang Bible nila, yung mga sinasabi ng mga Greek mythology, ang Diyos nila sa Zeus, yung mga Aphrodite, sino pa? Aquaman, sabi ko. Hindi ko sabi. Di ba? Yung mga Diyos nila eh. Walang Bible sa kanila. Pero ito sa Socrates, yung kanyang paniniwala ay naayon sa Biblia. Equal ang men and women. Pero may pagkakaiba pa rin. Saan? Saan kaya? Physical. Hindi kasama yun. Kasama yung physical na physical, yes, definition ng male and female. Pagkakaiba. Pero hindi daw pareho sa ibang bagay. Hindi na pareho. Biological. Yung physical attributes, hormonal differences. Iba yung hormones ng babae. Yan, pag-aralan ko rin yun. Very good. And reproductive roles. At kapag umaandar yung hormones ninyo, may iba kayong nararamdaman, di ba? Which is normal ba o abnormal? Normal pa rin. Okay. Hindi kayo nangaaway ng asawa. Hindi naman. No? Pag may hormonal imbalance, di ba? May ganon. O yung mga iinisin niyo yung asawa niyo. Wala ba ganon? Wala. Okay. Buti naman. Psychological. Variations in communication styles, emotional processing, and problem solving. Social. Yung cultural expectations and societal rules ng bawat isa. Doon nagkakaiba. Now, to be very specific, hindi na natin yung sinasabi ng science, mga scientists, yung mag-aaral. Sa difference between that net, makikita niyo to. Pag ginugol niya, difference between that net, makikita niyo to, yung difference na babae sa lalaki. Male versus female. Physically and mentally, the males and females are different. Physically and mentally. When talking about the physical structure, the first thing that comes to mind is height and weight. Kasi di ba laging malaki ang lalaki? Mabigat? Laging tangkad, di ba? Tama siguro yung sinasabi ng libro ito. Different by design. Hindi na pa natin yung sinasabi. Males are normally heavier. Tama naman, di ba? Taller and stronger than females. Kaya siguro, mapipiling awkward ka pag nakakita ka ng babaeng malaki, mag-asawa, kaso lalaki maliit. Di ba? You will naturally feel awkward. Bakit? Sino ba protector ng lalaki? Hindi lalaki. Very busy. Hindi ko sa atin yan sa school. We feel that. Di ba? Yeah. Pero, hindi mo mapapaglabanan yung feeling na yan because it's natural.
natural side na yung pag-uusapan natin. By design. Ng Dino. Ng Diyos. So, doon na tayo sa side na yun. Okay? It has been seen that males have large hearts. Mas malaki ang puso daw ng lalaki kaysa sa babae. And lungs, pati lungs, when compared to females. In physical performance, the difference is typical. Pag sinabi typical, sa physical performance, di ba may mga babae naman na basketball player, volleyball player, nagbabarbell, di ba? Sino ba yung Pilipinang nanalo sa barbell? Latest lang. Heidelin, di ba? Ayun, talagang muscle ng lalaki yata yun. Pero tinan natin yung bigat. Yung maximum na bigat na kaya niyang buhatin, baka meron pang mas kaya buhatin yung kalalakihan tapos sa bigat na nabubuhat lang niya. Di ba? Doon natin siya pinitingnan. A male is bolder than a female. Ito, pakinggan niyo mabuti ha. The males perform any hard task which a female cannot perform. So may kaibahan pa rin, which is natural. O sino pong gumagawa ng mabigat na trabaho sa construction? Pag-isipan natin. Construction. Lalaki, nagbubuhat ng semento. O palitan natin, ano kaya gawin natin kababaihan na yung i-hire natin construction worker? Diba? So ang ibig ko sabihin dito, may natural design na hindi natin matidebate. Oo, hindi natin pwede debatihin dahil may purpose yung bawat risk, yung bawat ginawa. May dahilan, may purpose. Okay? Kaya, ang purpose ng studies like this is para pagkaralan talaga yung sitwasyon. Para hindi tayo maging judgmental. Kasi mas kaya ng lalaki mabuhat ng mabigat kaysa sa babae. Dapat magpirmi sa iyong paniniwala yun. Di ba? Magpirmi dapat sa iyo. Eh, usapan ko natin pinagbubuhat ng bigas yun. Kaya mo mabuhat yung bigas? Sa isip pa lang, alam niya hindi. Di ba? Merong limitations kasi yung ating capacity. Don't forget the limitations. Okay? Kasi pag lumampas siya sa limitations, araw-araw siya pinagbuhat ng bigas, ay magkakasakit niya. Madali magkakasakit ng babae sa paggawa ng mabibigat na trabaho. Naniniwala ba kayo doon? Tingnan niyo yung DOH website. Dahil sa pag-research namin, nakita namin doon, pinakamaagang namamatay, mga kababaihan. Kaya ang theory ko, siguro dahil sa culture na nabuo sa atin, na pinapantay yung pati yung mabibigat ng trabaho ay pinibigay sa babae. Galing yun dun sa culture na yun. Check niyo yung website ng DOH. Yung mortality rate between male and female, pinakamarami na unang mamatay, mga kababaihan. And that's shocking. Diba? Oo, kasi hindi natin nilalagay sa tamang perspective yung ating equality. Kaya natin dinidiscuss ito ngayon para mabago ang inyong paniniwala or mentality. Okay? Dahil merong natural design na hindi natin pwede pag-uhin. Okay? Another physical difference that can be seen between males and females is that the males, hindi ko na kinuha yun. Dito na lang. Sa summary, in sex, males have more positive attitude than the females. Males have more positive attitude than the females. Tama o hindi? You see? Kapag kayo depressed at may lalaking magaling mangbola, tangay ka agad. Kasi weakness niya yan eh. Diba? Kapag alam na lalaki yan, makaraming chicks yan. Diba? Lahat ng babae makita niya malungkot. Oo. Diba? Madali kayong mamaniwala sa moment of your weakness.
Males are generally heavier, taller, and stronger than females. Sama rin na to. Another physical difference that can be seen between males and females is that the males have more bodily hair, especially in the chest region. Sa mga foreigners, maraming buhok. Females have puberty changes about 2 years earlier to males. Nauuna kayong ma-develop yung puberty 2 years earlier than the males. Napansin niyo yun? Nauuna ma-develop yung puberty. While fertility in females decrease as they age, yung fertility level daw ninyo nag-decrease as you age, especially after 35 years, and it ends with menopause. Males are fertile even in their old age. Kaya no wonder nakakabuntis ang lolo. Oo, di ba? Kahit lolo na, nakabuntis pa. Oo. Si Abraham sa Bible, ilang taon siya nung mabuntis siya sa Sarah. Basa niya ba yun? Almost close to 100 years na siya doon eh. Diba? Ibig sabihin, walang imposible pagdating sa pag-produce ng anak sa lalaki. Ito. O isa pa. Pakinggan niyo mabuti. While males are physically more aggressive, totoo naman, mas agresibong lalaki, the females tend to be passive. Okay? Females are more what? Emotional and express great intensity of emotion when compared to males. At ayon din sa aklat na ito, men are from Mars, women are from Venus. Ang babae ay designed to be emotional daw talaga. Pag sinabi emotional, you express what you feel, not what you think. Ang pagkakagawa sa lalaki, you express what you think, not what you feel. Okay ba, di ba? Alam ko sinabi sa mga mag-asawa, sabi mga kina-counseling, ang expectation ng lalaki, dapat pareho din daw mag-isip. Dapat pareho ba tayo mag-isip, dumiskarte, etc. Yan ang expectation ng mga husband sa kanilang mga asawa babae. Which is wrong. Mali. Bakit mo pinapareho yung sarili mo? So kayo po, magkaiba kayo na natural design. Against ko? Kung may asawa kayo, mag-asawa kayo ganyan ang kausap nyo, yan ang issue. Kasi hindi sumusunod sa akin eh. Hindi niya ginagawa yung ginagawa ko eh. Maraming asawa ganyan. Okay, alam niyo na yung problema. Okay? Mali ang pagkakaintindi ni husband sa equality. Okay? What else? Panoorin natin itong isang report ng GMA